Sabi naman ni Raf, eto Raf ha, nakakahiya na sa taong bayan. Dialogue nila to eh. Nakakahiya na sa taong bayan, Raffy Tulfo blast Senate Majority's push for remote voting as a special treatment for Bato de la Rosa. Alam nyo, Raf at saka Erwin Tulfo, ito po dapat walang special treatment, sabi niya. Kaming mga senador ay binoto ng taong bayan para personal na gampanan ng aming mga tungkulin sa loob ng Senado. Kung ang mga ordinaryong empleyado ay araw-araw na bumabiyahe, nakikipagsiksikan sa tren, bus at jeep, nagtitiis sa traffic at init para mabilang ang kanilang attendance at masweldohan, bakit natin papayagan ng sinumang senador na mag-attendance at makalahok sa bagay na pinagbobotohan sa Senado via Zoom nang dahil sila ay nagtatago? Napaliwanag ko na po, no? Special yung kaso ni Bato, yung pagtatago niya. Hinahunting siya ng dayuhang korte. At ang humahunting sa kanya mula sa dayuhang korte, ang nakakasama ng loob, mga Pilipino yung humahunting sa kanya na sumusunod sa dayuhang korte. Balang araw, pag nasulat na tong kasaysayan na to, yang mga nanghahunting na yan, lalabas po sila na mga traidor ng Pilipinas. Balang araw. Huwag kayong mag-alala. Hindi pa po tapos, hindi pa po nasusulat yung kasaysayan ni Tatay Digong. Makikita nyo po yung mga pangalan niyan, yung mga nanghuli kay Tatay Digong. 100 years from now. Lalo na po kung namatay si Tatay Digong dyan sa kulungan ng ICC. 100 years from now, bayani na si Tatay Digong at ang mga nagpahuli sa kanya, ituturing ng mga traidor ng taong bayan. Okay. Hindi, ito pa sabi, nakakainsultong ginawa ng iba naming kasama na pagbrush sa pagbago ng major Senate rules. Okay. Ang dami mo pang sinabi, nakakaya sa taong bayan, wag na tayong maglokohan. Yan yung dialogue mo, Tulfo. Mas nakakahiya naman na hindi ka nakipagdebate, senador ka, nag-walk out kayo, hindi naman kayo pinipigilang magsalita. Mas nakakahiya, Raffy Tulfo, na ang tagal ninyo sa mayorya, mayroong kasaysayan, merong ito po, breaking all records. Pinakamalaking nakawan, Raf. Pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng Pilipinas. Naganap ngayon. Majority kayo ng 9 na buwan. Pero wala man lang kayong kontribusyon para hindi ka nagsasalita ng ganyan para sabihin na bakit hindi natin imbestigahan tong mga magnanakaw? Bakit hindi nyo ipinagpilitan na mag-imbestiga kayo ng mga magnanakaw sa flood control? Hindi ba mas nakakahiya yun? Tahimik kayo habang yung majority ng mga senador, habang kayo ang nasa posisyon, tahimik kayo. Dehin boki kayo sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng Pilipinas. Tapos, tahimik kayo. Yun ang unang nakakahiya. Ikalawang nakakahiya. Senador ka. Pwede ka makipagtalo. Sabihin mo yung mga sinasabi mo sa press. Yung sinasabi mo sa press ngayon, sa media ngayon, dapat sinabi mo yan sa harap ni Marcoleta. Dapat sinabi mo na nakakahiya yung ginagawa ninyo. Pinapaboran nyo si Bato. Yun ang trabaho ng mga senador. Alam niyo po ba na 1949 pa po. Sa history po ng Senate, 1949 pa po, noong mayroong mag-walk out ng mga senador. Proud na proud sila. Palibasa,
Pinatunayan lang nila yung sinasabi ni Marcoleta na wala kayong legal background pare-pareho. 1949 pa po nung huling may nag-walk out sa Senado. Kaya akala nyo kabayanihan yung ginawa nyo? Para saan? Para sa rules? Dahil may proposal si Marcoleta. May proposal siya na isama sa teleconferencing yung hinahunting ng dayuhang korte. Para saan? Kayo nag-walk out. Hindi ba kayo mga senador? Hindi nyo ba kaya na Hindi nyo ba kaya, Raffy Tulfo at Erwin Tulfo, na makipagbalitaktakan ng kaharap yung inyong binabanatan? Hindi ba nagagawa nyo yan sa inyong programa? Harap-harapan, kaya bumilib sa inyo yung mga tao, di ba? Kasi harap-harapan, tinatawagan nyo, halimbawa, Kernel, merong katawan dito. Kernel, wag mo akong lulukoy. Kayang-kaya nyo. O, tawagan mo yung SSS. Sino yung tomboy na tauhan niya? Sherry. Sherry, tawagan mo yung SSS. President ng SSS. May papadala kami dyan, ha? Entertain ninyo. Akala ng taong bayan, kaya nyo confrontational, eh. Bakit hindi nyo sabihin sa harap ni Marcoleta yung sinasabi nyo sa press? Senador kayo. Yun lang naman po, eh. Hindi po, hindi. Yung malawakan po, yung sinasabi ko pong malawakan na na-disrupt yung buong Senate hearing. Hindi ko alam kung nag-walkout si Trillanes o ano, pero hindi niya na-disrupt. Eto kasi pilinano nila mag-walkout. Para saan? Ruling lang. Sa rules ninyo, bawal bang magbago ng rules ng Senado? Pwede. Pwede naman pala, ano inaangal nila? Yan yung problema sa inyo, mga tulpo. Na-expose kayo ngayon. Ngayong hindi na kayo nakaharap kay Cayetano at saka kay Marcoleta. Ang daldal nyo na sa press. Kung ano-ano na pwede nyo sabihin. Paano hindi kayo kukontrahin ng mga press? Hindi kayo kukontrahin ng mga taga-media? Sino ang tunay na nakakahiya? Kayo na nag-walk out, sinasabi mo, araw-araw yung mga taong bayan, pumapasok, nagsisiksikan sa LRT, sumasakay ng bus, sumasakay ng jeep. Alam mo ba yung araw-araw na yan, hindi sila pwedeng mag-walk out sa trabaho nila? Pinagalitan sila ng boss, trabaho pa rin siya. Kayo, hindi nga kayo pinagagalitan. Nakikipagdebate sa inyo, eh. Pwede nyo debatihin, eh. Tataas ka lang ng kamay, tatawagin ka ni Loren Legarda, eh. Yan yung problema. Nagsenador kayo, ayaw nyong makipagdebate. Mag-walk out na lang kayo kaysa makipagdebate. Ano akala ninyo? Akala ba ninyo, Raffy Tulfo, natutuwa sa inyong taong bayan? Tignan nyo nga, mas nakakarami yung haha kaysa sa thumbs up at heart. Akala nyo ba yung teacher, yung sinasabi mo, nakakahiya naman araw-araw pumapasok yung mga teacher. Taong bayan, eh. Bigyan natin ng ano. Pwede ba sa kalagitnaan ng pagtuturo ng teacher na ingayan sa mga bata, pwede ba siya mag-walk out? Hindi, di ba? Total, hinahalimbawa mo, eh. Yung mga pangkaraniwang manggagawa, pwede ba yung nasa pabrika, nabuisit siya, nainitan na siya, pagod na, pinagalitan pa ng supervisor, pwede niya bang iwan yung
makina sa pabrika? Hindi rin, 'di ba? Bakit pwede kayong mag-walkout sa kalagitnaan ng debate? Hindi naman kayo pinagpapatayan ng mic. Hindi naman kayo pinipigilan magsalita. Yung leader ninyo, pinagmamalaki nyo, si Sherwin Gatchalian, na hindi ko nakita nakipagdebate. Pero nagkapaglabas siya ng statement after nag-walkout kayo, naglabas siya ng statement. Bakit hindi kayo makipagdebate? Senador kayo. May katwiran pala kayo. Ang inaasahan namin sa inyo, kung kukontra kayo, huwag kayong kumontra sa labas. Kung kukontra kayo, kontrahin nyo doon sa debate sa Senate floor. Kahit nga hindi kayo manalo sa argumento eh. Ang importante, nasabi ninyo. Tapos sasabihin nyo, si Sherwin ang magbabangon. Hindi niya nga maipagtanggol yung sa debate yung sarili niya. Anong klaseng ano yan? Style one bull yan. Ginagawa nyo eh. Pag nakatalikod na yung kalaban, ang gagaling nyo na bigla. Unparliamentary yan. Open yung debate. Sabi nila, minamadali. Pwede naman kayong mag-object eh. Yan, dyan lumalabas yung sinasabi ni Marcoleta. Tama si Marcoleta, all along. Wala kasi kayong background sa law. Pero ako, hindi ako masasaktan. Ano ngayon kung wala akong background sa law? Alam ko yung mga basic na ganyan. Pwede ka makipagdebate. Pag sinabi nila na, let's go to votation, divide the house, objection, ikaw pa rin, nasa iyo pa rin ang bit. Pag may nag-object, pagpapaliwanagin, what's your objection? Ayaw mo magbotohan, di ba? Mag-object ka. Hindi kayo nag-object eh. Nag-walk out kayo eh. Ang tanong po mga kapatid, Badong, bakit mo pinipilit na makipagdebate sila? Kasi po senador sila. Kung hindi nila kayang makipagdebate, pwede rin naman. Mag-style Lito Lapid sila. Tumahimik lang sila. Huwag silang magmarunong. Huwag silang magmagaling. Gusto nilang ipakita na napakagaling nila eh.